Kaya kung fit sa'yo ang trabaho na ito, pwede ka na mag-apply direkta sa employer. Good day mga kababayan! Pagbabalik natin sa YouTube natin. At syempre, may maganda akong balita para sa inyo. Dahil spring na po at napakarami ng mga employer na naghahanap na ng mga trabaho. Kagaya nga dito sa amin sa kapaligiran namin, dito pala sa amin sa lugar namin, napakarami pong bakanting trabaho na at naghahanap. Kaya kung ako sa'yo, maghahanda-handa na ako para sa pangarap. Pero bago yan, kung bago ka sa channel na to, click mo na yung subscriber button na yan at saka yung notification bell. Nasa ganon, updated ka pag meron tayong mga kagaya nitong video na ganito, ano? Dahil napakaganda po ng balita na to. At una po sa lahat, mag-iingat po tayo sa mga scammers. At syempre, shoutout sa mga padating at sa mga pinaprocess ng mga papeles. Shoutout sa inyo lahat. Ito, good luck sa inyo. Ito ha, paliliwanag natin mabuti. Tapusin nyo po ang video na to para maintindihan nyo mabuti kung bakit, kung paano ang sistema rito. Para wala po tayong confusion. Ikaw ba'y nangangarap, lalo na kung ikaw ay room attendant? Baka ito na yung pagkakataon mo dahil sa Newfoundland, Labrador po, sila po ay naghahanap ng room attendant. Ang requirements po rito ay hindi naman ganun kataasan. Ika nga ay high school graduate certificate. No experience po. Training will be provided. Yan po ang sinasabi ng employer. Okay? At lilinawin ko lang po, sa mga kababayan natin nag-a-apply, kagaya doon sa nakapanood sa mga page ko, meron po doon, mga lalo na sa job bank or sa ganito mga employer, na sila po ay tumatanggap lamang ng mga open work permit ng mga kagaya nating TFW, ano? Yung mga legal na magtrabaho dito sa bansa ng Canada. Ngayon, meron din naman po na nagsasabi na tumatanggap sila kahit na ini-entertain nila kahit nasa international candidates ka, no? So, ang tip ko dito, guys, para sa sistema na ganito, kagaya ng ganitong mga trabaho, kung halimbawa itong site nila ay napuntahan nyo, kasi legit po itong ibibigay ko sa inyo. Legit na website, ito po wala po kayong gagawin dito, i-click nyo itong ilalagay ko sa description box. I-click nyo doon at either sa HR nila ikaw mag-ano, or doon mismo sa website, kasi dadaling ka sa website mismo nito. Ito po yung mga legit na company. Pag pinlik mo yon, dadaling ka doon sa website, lalabas yung kanilang company profile, hanapin mo doon yung career nila, no? Or mga kung ano, kalkali mo yung loob na yan at nandun yung HR nila. Pwede kayo, may mga phone number dyan, pwede nyo sila ma-reach, may mga email sila. Or, ayan, ganun nga, check nyo mabuti kung ano yung sistema nila, kung saan sila nagsimula. Kailan sila nagsimula. Okay? Tips and advice na rin po yan dito po sa pag-hunt nito, ano? Sabi ko nga sa inyo, sa ganitong klase na direct hiring na rin ang tawag dito eh. Ang kailangan po dito, makapunta kayo sa website nila, alamin nyo kung ano ang produkto nila, ilan ang branches nila, kailan sila tinayo, sino ang mga may-ari nito, saan ang branches, di ba? At gano'n ba ka-stable yung company. So doon pala sa website na yon, makikita nyo na sa profile nila kung ano yung mga kasagutan sa mga sinasabi ko sa inyo. Napaka-importante po yan na may paliwanag nyo pag kayo nag-apply na sa mga ganitong suntok sa buwan. Ang tawag ko po rito kasi suntok sa buwan eh, sa ganitong mga direct hiring. Kasi po, usually ito real talk, ano, ang mga ganito po kasing opening ng trabaho, karamihan yan ay sa job bank. POA job bank, pero ang hinahanap po nila kalimitan na sa loob na ng Canada at yung may mga legal work to work in Canada na, may mga open work permit kagaya niyan. Doesn't matter na kung hindi ka permanent resident or ano, pero importante ron ay naka-open work permit ka. Ano po ba itong mga naka-open work permit na ito? Ito po yung mga kagaya ng mga estudyante na nakasama yung asawa o nag-apply sila sa Pilipinas pala, nag-a-apply na sila ng open work permit para sa asawa nila. At meron din naman po na may nagbibigay ng nakakapag-apply ng open work permit. Kaya pagdating mo dito, open work permit ka, ay legal ka makapag-apply sa iba. So yan, ano? So requirements is as well. I-submit nyo yung resume nyo at saka yung research. Yun nga sasabi ko sa inyo guys. Kayo ang kailangan nila, ano? Ito pong high school graduate nila, certificate or experience certificate or high school diploma, mga ganyan eh. So, ibig sabihin may mga training certificate ka. Yan po importante. Ito po ay para sa room attendant sa Newfoundland. Okay? Ilalagay po natin yan sa
description box. So yun po, ganun po ang pag-a-apply ha. Doon po sa description box, doon kayo papasok, doon kayo magsisimula mag-apply, doon kayo magsisimula makipag-ugnayan. Wala po itong posting sa Pilipinas ng mga trabaho nito kasi po ito inside Canada at direct po ito, direct employer. Okay, pangalawa, ito pong sa Vancouver, warehouse workers. Kung ikaw ay material handler, worker, marunong ka mag-take ng orders, mag-pick ng orders, mag-prepare ng orders, o mag-sort ng kung ano-ano. Alam mo yan, kung ikaw ay worker ka, kung image worker ka, no? Ang requirements po dito ay certificate or diploma rin, experience. Ibig sabihin, ano? So, ibig sabihin yan, yung may mga certificate at saka maraming experience at high school diploma. Okay? Dito po, sa warehouse worker na ito talaga naka-specify po rito na mga international candidates who don't have a valid work permit also can apply. So, napakalinaw po nun, ano? Kayo po, yung mga sa kababayan natin, sa OFW natin, yung mga nasa cross-country, pagkakataon nyo na ito. Kasi ang ito naman pong material handler, madali naman po itong gawin itong trabaho na ito. So, kung nangangarap ka at may idea ka ng ganito, umpisahan mo na. Okay? At nakalagay naman dito, yung experience naman, iti-train ka. So, meaning, dyan pa lang, kung nasaan ka mang bansa, mag-research ka na kung anong trabaho ng isang material handler. Ito po, bibigyan ko na kayo konting idea. Ito pong trabaho ng material handler, ito po yung mga tumatanggap ng order ng company. Yung pag may nag-deliver, ikaw magre-receive. Okay? Pag naman nag-ship out kayo ng produkto nyo, i-ship out niyan, ikaw rin mag-aasikaso nito. Ngayon, ikaw rin yung mag-sort out, ikaw rin yung maglalagay kung saan-saan. Kumbaga di ba, ikaw, para ka sa tindahan. Sa madaling salita. So, yun po ang kailangan nila, ano? Material handler. Kaya, madaling mapag-aralan ng trabaho na to. Kaya kung ikaw ay interesado sa trabaho na ito, ay pasok na pasok ka, lalo na sa ibang bansa natin. Kasi ito po ay international at napakabilis. Kung napanood nyo po ang yung sa Facebook page natin, yung kababayan natin na in-interview ko, yung po ay nakita na kami sa parking area, yung po ay mga direct hire. Direct hire po yan, mga galing sa Saudi Arabia. So, nagkaroon sila ng chance. So, importante sa lahat, guys, ano, tips ulit. Ulitin ko lang ulit yung tips kasi napaka-importante nito. Bago ka mag-apply, bago ka mag-click, bago mo sila email, siguraduhin mo yung maganda yung resume mo. Okay, may paliwanag mo lahat. I-search mo yung kanilang mga branches. Kagaya nitong branches nila kasi pag click mo yun, dadaling ka naman doon sa BC, sa warehouse nila mismo. At yung lugar nila, yung address nila. So, i-Google Map mo na yan para alam mo na, ano? Alam mo na, makapag-research ka na doon sa area at i-research mo na rin kung ano yung background ng company. Napaka-importante po niyan, ano? Yung background ng company. Napaka-importante kung kailan nag-establish at ano yung background nila. Napaka-importante, ano yung mga produkto nila, ano yung mga siniship nila. Kasi po, pagdating sa interview, okay? Sa email, mapapaliwanag mo na kaagad yan, pero syempre, tatanungin ka ulit niya sa interview pag ikaw ay sinuwerte na. So, kaya kung ikaw to, kung fit sa iyo itong trabaho na ito, mag-apply ka na po ng direkta sa employer along with your resume. Okay? At ilalagay po natin, along with your resume, through email. Sa email na yun, direkta sa employer yan. Okay? Direkta sa employer yung email na yan. At ilalagay po ito sa description box. Nililinaw ko lang po yun. Description box ay nasa title ng ating video. Sa title, i-click nyo yun. Mag-breakdown yan at doon nyo makikita yung hinahanap nyo na itong trabaho na ito. At asahan nyo pa, marami pang mga trabaho pang darating at napakarami pang magbubukas pa ng trabaho. Inuna ko lang itong dalawa na to kasi meron pa tayong mga kasunod. Abangan nyo yan guys, yung kasunod natin mga trabaho para sa mga truck driver natin, delivery driver. I-share itong video natin para sa kababayan natin na nagnanais at nangangarap para sa kanyang kinabukasan para sa pamilya. Okay po. Kasi ang swerte ay hindi naman po yan sabay-sabay dumarating. Yan po ay kailangan lang talaga mag-antay at tiyaga ang kailangan natin. Okay, we love you all guys and good luck. Shout out ulit sa mga kababayan natin na nandito na. At mga parating pa lang, we love you all guys. Keep it up at saka tsaga-tsaga lang para sa pangarap. We love you all. God bless.